Pretty, pretty lady, Big Bang doesn't make sense. I see good in your face, girl, a minute. Body love, ang himala sa'yo, ibibig down. Haven't felt so defined till I look in your eyes, see both. Baka malayo to. Ayan pala eh. Guys, nandito kami early. Maaga kami kasi baka maiwan kami ng bus. Napakain. Tingnan ko nga. Ako tahimik lang sila, umiintay sila ng bigay. Ako yung itim na malakas kumain. Papa. Umiintay lang sila. Sige lahat. You go. Napakain oh. Umiintay sila. Dami kasi karinderya dyan. Karinderya dyan. Dito nakapos kayo. Ay, ano. Hindi sila nag-aagawan ng Galing. pang isa. Yan.
Ayan po ang bus ng Bulacan Tour. Mga black. Hindi ka pwede sa... Hindi ka pwede sa side. Open? Diba? Open? Ay, hindi na daw siya. Bukas na lang nag-episode. Tapos pupunta tayong Bataan. Okay, good morning po sa inyong lahat. Good morning! Tagamalang ng Pilipinas. Alam niyo po ba yun? Hindi. Di ba? At dito, nagsilbing opisina ni General Emilio Aguinaldo noong panahon na kauna-unang nagkaroon ng Pangulo ng Pilipinas. At dito siya nag-opisina, dito sa Malolos. Dahil sa Real po, marami rin po tayong makikita. Panahon ni Magellan, panahon ni Dr. Jose Rizal, naroon din po ang libro ng Noli Me Tangere at El Polemisterismo. Okay po? Chismis noon, kasaysayan naman ngayon. Matutuwa kayo doon. Yan. Sino po ang iginagalang po namin ang inyong kapaniwalaan? Pero, kaya lang po namin, ang purpose lang po nito para malaman ninyo na dito nagkikauna-unahang sesyon ng Pilipinas, Kongreso, na kung saan pinag-uusapan ang mga pagpaplano para palaguin at pagyamanin ang bansang Pilipinas. Hindi katulad ngayon, puro ang pinag-uusapan, flood control. Diba? Okay na. Okay, so, I think bawal din po yung app. Alisin. Pasensya na po kayo, talagang ganun lang din po ang aming naniniwala. At ang mga Christians po ay nire-respect din po natin. Okay, pipila po tayo. Point to the tour. And I invite mo na po. And sayang, naunahan tayo ng hindi tayo makapag sa loob. Pero sa park na lang po siguro tayo magtingin na Sige. konting information po. Mula sa alam ko, ang sagot niyo, sana sinabi ko ay masulat, at ito ay magawa ng sampung awal, at sa bato ay mahalukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon ay mabasa ng mga tao. Ang diwa, Panginoon na aral ng kailangan ko na wala na nagkakaroon ng pagkakaroon. Kaya naman po, may tinignan. Ako ang Ang buhay ay ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Kaya po sa isang ito, maalaala natin na kung ang buhay ay bigay ng Diyos. Sa inyong kapakilala ang aming presidente ng samahan at pinakamagaling mag-explain at magbigay ng history at mag-share. Palakpakan po natin si Kuya Jobel. Lagi natin po. Hello po, mabuhay. Yan, pasensya na po lumabas tayo kasi unexpected, may biglang misa pala. And welcome ang Pampanga. Bumaba na yung mga Espanyol, siyempre para magsaliksik pa sa iba't ibang lugar. So napunta sila, ang unang-unang lugar na na-discover sa Bulacan ay ang lugar ng Kalumpit. So we're familiar sa area ng Kalumpit po, baka may taga-Kalumpit dito.
So bumaba sila sa may area ng Kalumpit nang hindi nila. So syempre, yung yaman ng tatlong lugar ay nagsama-sama at naging malaki. Okay? So, eto, ito ng Barangay Church, ang kung mapapansin ninyo, hindi po yan adobe. Yan adobe. Yan ay volcanic turf. Yan. Sinasabi na early times, Mount Pinatubo, early times, yung kasagsagan at talagang very active ang Mount Pinatubo, umaabot hanggang May Kawayan, and meron din mga from May Kawayan na mga volcanic stuff. Yan po. Siyempre yung semento na lang yung nakikita natin. Ngayon nakapunta dito. House load po natin, pwede po kayo mag-picture sa sino, patanggal ang punong flash ng hinapan. Ng paglilipatan ng gobyerno. At mula po sa Cavite, dito po nailipat ang government sa Malolos. So, na meron pong matataas na posisyon during that time. So, yung pinagpasempo na diorama na nakikita nyo sa inyong harapan ay yung picture po na nandito po sa aming panel. So, pwede tela. So, bibigyan ko po kayo ng konting time kung gusto nyo po mag-picture sa diorama and after mo, proceed po tayo sa susunod pang gallery. May nakapasok dito. Sulat nila, oh. Ganda. Ganda ng sulat. Ganda ng sulat nila. Makukwento rin po niya nung napunta dito si General Emilio Aguinaldo, si Dr. Jose Rizal, ang mga digmaan. Kung makakapagkwento, ganun ang original po na yon, yung may napapalibutan na ng mga damo. Iyan na lang po ang original building na yan. Ayan po, original po iyan. Ayan. Iyan po yung Pulasisi, pinupuntahan ng mga, sabi ko nga po sa inyo, chismis noon, kasi style ngayon. Mamaya po, dire-diretso na po yan. Papaliwanag ko kung ano ba yung naging chismis noon ng pampolitika ng Pilipinas. Marami na po nangyari dito. Nagsilbi po ito munisipyo ng Malolos. So, bababa po tayo. Be careful. Dito po tayo sa side. Patalikod po para hindi tayo mahirapan. Ito yung original na ang kasarian. Kasi po ito ay hindi na original na original po ay kahoy ang kasarian. So dito po, ito po si Sir Jigs, kung sino na technician po. Kailan po kayo, wala po ba ang ating libro na katulad ngayon, Free ng Christiana, ito po na natin ba? Kaya sa ipalag po, ito po meeting ngayon, hindi na po rin tayo. Presentation namin. Ayan. Nagulat ako.
Nagulat ako. Lahat kayo doon. Ay. Ako si Loreto Lucio. Isinilang taong 1800 itong tutuloy. Mula sa isang mayamang pamilya. At ako ay may kwento ng pagdurusa at pag-asa. Isang araw, may praileng dumating sa aking bayang Sinilang. Sa bayan ng Santa Isabel. Noong panahong iyon ay nahahati pa sa tatlo ang bayan. Bayan ng Malolos, bayan ng Baraswain, at ng Santa Isabel. Ang praile ay lumapit sa akin. Nagwika ng kabastusan. Siya ay nagtabang gawa ako ng kahalayan. Hindi ako natakot. Hindi ako sumuko. Dahil ako'y lumaban at siya'y hinambalos ko. Among, anong sakong ko pa lamang ang iyong nakikita yung pinag-aalam ka na ni Satanas. Siya ay sinagdan ko sa hukuman. Tinulungan ako at aking pamilya. Kami nagwagi. Nanalo ako laban sa kanya. At ang praile ay pinadestino sa malayong lugar. Ngunit hindi nagtagal. Napalitan ng matamis at taglipay ng kabaitan. Tumanas ako at ang aking pamilya ang pangungkya. May mga taong nagtatanong, bakit mo siya sinakdal? Bakit mo hinapalos? Ngunit hindi ako nalulong. Sa halip ay sinagot ko sila ng taas mo. Na alam ko na ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Ngunit ang aking pamilya, aking ama ay naparatangan bilang isang subversibo. At ang aking kapatid na si Santiago ay nakulong. Kitang-kita po sa mga mata nila pag-usap. Ngunit hindi kami nawala ng pag-usap. Alamat kami. Walang batid at panigas akong nagsusumamo na maparam na ang pagdurusa ito sa inyo ni Ama. Di nagtagal ay napahulaan ng karatang sa akin at nakalaya na si Santiago. Siya ay nagpatuloy at naging gobernadorcillo sa bayan ng Santa Isabel. Siya ang patunay na kung may pagmamahal sa bayan at katatagan, ay makakamit ang tagumpay. Ako ay naniniwala at justisya ang palaging mananatili sa mga sumasampalataya. At ako ay patuloy na lalaban para sa tama. Hindi ako magpapatalo sa pagdurusa. Hindi ako magpapatalo sa takot. Ako si Loreto Lucero, isang babaeng Bulakera. Mayumi man, ngunit walang takot na lumaban para sa katotohanan at justisya. Maging sino man, at kung nasa kapangyarihan man ang makatulong. Huwag nating hayaang tayo'y abusuhin. Isakdal ang mga tiwali. Tayo'y magkaisa. Ating isigaw. Isakdal ang mga tiwali. Isakdal ang mga tiwali. Isakdal. Isakdal.
Anim na anim sa Malolos, Bulacan. Isang lungsod na puno ng pag-asa at pagmamahal sa kalayaan. Hindi ko maitatanging lumaki ako sa isang pamilyang may impluensya. Naalala ko pa nga ang aking kabataan. Na ako'y mapagbintangang pumatay kay Padre Moises Santos, isang prailing nagtaas ng buwis sa ating mga kababayan. Kala ko estato. Ngunit dahil naman sa aking pamilya, ako ay napawalang sala. Hindi ko rin makakalimutan ang aking pagiging kabesa di barangay at ang pagpasok ko sa katipunan na may sagisag na matang lawin. Ang buhay ko'y nagbago. Abay, matagal nang nagdurusa ang ating mga kababayan. Panahon na bang tayo magkaroon ng sariling kalayaan? Ang mga Espanyol ay may mas mahusay na armas, mas maraming sundalo. Ngunit, mayroon tayong puso at dangal at nasa ating panis si God Andres Bonifacio, ang ating dakilang supremo. Naging bahagi ako ng pagpaplano at pagpapalawak ng kilusan sa aking lalawigan. At nung simulang magtukasan ng katipunan, ako, 10 ng aking mga kasama ay nagtungo sa buong Bulacan. Nagsimula na nga ang mga labanan ng mga Espanyol sa mga bayan ng Bustos, Kalumpit at San Miguel. Buhatin mo yung baril na ipaglaban ka sa mga kalaban! Wala akong kilala ng taga-bongbong na duwag! Lumabang ka! Naging general ako, ang Republikang Biak na Bato at nakipaglabang muli sa mga Amerikano noong panahong digbaang Pilipino-Amerikano. Napatigil man ako at ang aking mga kasama, hindi kami napasakop sa kanilang pamamahala. Sa halip, ako'y nagtungo sa Singapore at Japan. Ngunit, matamang nagmamasid at nakikibalita sa kalagayan ng aking inang bayan. Ang aking buhay ay patunay lamang na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nagmamaliw. Ari, sigaw! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Eh pala 2,000. Bawal na ba? Ang aking ina naman, si Antonia Santos, ay mula sa mga prominenteng pamilya ng Malolos. Para sa mga braille, kami mga kababaihan ay para lamang sa mga gawaing bahay, pagtulong sa magulang, pagsususi, pagkukurda, at pagdarasal ng paulit-ulit. Hindi matanggap. Kaya't nagpulong kami kasama mga kababaihan at nagplano sa mga reforma ang kinakailangan. Sigurado maliinit ang punong paina ng mga braille kapag nalaman nila na ating binabala. Sasabihin ng mga braille, sadyang matitigas ang inyong mga kabesa at mga suwain sa lingkod ng Diyos. Pero hindi mahalaga. Ang mahalaga ay natuwa ang Gobernador General sa aming angking kalitan ng determinasyon. Kaya kami ay nabigyang permiso. Sa aming pagtatapos, kami ay naharap sa maraming pagsubok. Sa Pascual Baylon, pagtakdarin sa Lantaw, mga patrong pinakilala ng mga Kastila sa bayan ng Baldon, pagmalayo, sa lansangan, maging sa simbahan sila'y dumadala. Hindi lamang sa kagustuhang magkaanak ang kanilang ibig, kundi sa pag-ibig at pagpapagaling at sa buhay na may saysay. Dito, ang lahat ay nagkakaisa. Mula sa iba't ibang lugar, sila'y nagtitipon upang magpasalamat sa Diyos at humiling ng biyaya. Ang sayaw ng Ubando ay mayaman sa kasaysayan mula sa prekolonyal na panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito pa rin ay kanilang pinaglilingkod. Sa sayaw at panalangin, sa Diyos kami nagtitiwala na ang aming nililingkod ay patuloy.
Santa Clara, Pinong-Pino. Ang pangako ay ganito. Pagdating po sa umando, ay magsasayaw ng pagkano. Baruray-baray, yung pangako'y tutuparin. Baruray-baray, yung pangako'y tutuparin. Tayo mo ay nanyayahan ko na. Yeah. Sasaya. Kailangan niya kasi para masaya. Thank you po. Ni Ginoong Jomy De Leon sa pangalan nito ni Ramon De Leon ng lumang munisipyo ng Malolos na kung tawagin ay Tulay Tampoy o sa barangay Tampoy noong araw. Nasa inyo pong kanan ay ang kalye Kamislisuhan kung saan dyan po nakatira ang mga prominenteng tao dito sa Malolos. Diyan din po makikita ang mga lumang bayan sa Pilipinas ay inuulit-ulit ang pangalan ng city at ang pangalan ng probinsya. Ano po yung mga sample nito? Meron kayong alam? Tarlac, Tarlac. Bulacan, Bulacan. Davao, Davao. Hindi lang po natin napuntahan at pagpaumanin nyo po kasi nga po sa oras din, pero pwede naman din po kayo lumibot doon. Yung area po na yon, yung Kamislisuhan din po na yun, yung po yung tinatawag na dating kalye elektrisidad kasi doon nga po ang kauna-unang nagkaroon ng kuryente. At doon din po yung bahay ni Alberta Witangcoy at ang pinakamaskat na doktor si Luis Santos, anak ni Alberta Kababaihan sa loob lamang, ang mga kalalakihan sa labas. Okay, di ba? Para nakikita natin lagi. Okay. So, syempre,
Amen.